Kasambahay. Good morning, Monica. Good morning, Ju. Yan, alam ko na yung nakatago mo dyan. Yung palang secret mo. Lagi tayong may salamin dito sa sa ilalim para, di ba, maganda naman ang presentasyon natin. Baka, kagabi napanood mo yung nilive nga din sa Facebook yung i-present ni Pangulong Duterte yung Norwegian. Yes, pinalaya na. Pinalaya o ano kasama yung nangyari. mga Indonesian fishermen. Pero sinasabi nga nila na na-pressure masyado yung Abu Sayyaf kaya nangyari daw yun. Oo, meron din tayong report na ako namin nabasa akong report nagbayad daw ang government. Pero of course, these are not... Siyempre, tatanggi lagi Oo, hindi naman ito talaga confirmed. Pero at least, diba, we're happy na may mga napalaya na nabihag. Apat ba? Wala nang napugutan, wala nang ano. Yes, and we're hoping tuloy-tuloy. Okay, 4:49 na po ng umaga. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, 19 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jus Riao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Aksidente sa iba't ibang panig ng bansa, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Norwegian at 3 Indonesian na bihag ng Abu Sayyaf Group nakalaya na. Indonesian government tutulong sa pagtugi sa bandidong grupo. 6 na buwang extension sa pagsugpo sa problema sa iligal na droga, hiniling ni Pangulong Duterte. Pamamahagi ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Ferdy sa Itbayat, Batanes, sinimulan na ng pamahalaan. Unang panalo sa UNTV Cup Season 5 nasungkit ng PNP matapos ang laban sa DOJ Justice Boosters. Kukunan ng BFP at Judiciary, Wagirin kontra MMDA at NSA Builders. At mahigit 1,500 residente sa San Jose del Monte, Bulacan natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin po muna natin ang mahalagang pangyayari sa nakalipas na mga araw sa ating Weekend News Rewind. Ibinida ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang malaking kabawasan ng supply ng iligal na droga dahil sa Project Oplan Double Barrel. Ayon kay General De La Rosa, 80 hanggang 70% na ang nabawas sa supply ng droga mula nang simula ng pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs noong July 1. Ipinagmalaki rin ng hepe ng pambansang pulisya na dahil sa unti-unting pagkaubos ng droga at pagkawala ng mga drug personalities, nanunumbalik na ang pagkakaroon ng ligtas na komunidad sa ating bansa. Nagpaabot ng simpatya ang Malacanang sa mga biktima ng pagsabog sa Chelsea, New York, USA. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, nakatutok ang Philippine Consulate General sa sitwasyon sa lugar. Nagpaalala rin ang Malacanang sa mga Pilipinong namamalagi sa New York na maging kalmado at mapagmatyag matapos ang naturang insidente. Nagsagawa ng maritime joint operations ang Chinese at Russian Navy sa ika-8 araw ng military exercises sa South China Sea. Ayon sa state television ng China, parehong nagsagawa ng air defense at anti-submarine drills ang dalawang bansa. Nagsimula ang joint exercises noong September 12 sa kabila ng tensyon sa pagitan ng China at ilang kalapit bansa dahil sa territorial dispute. Kabilang narito ang Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at ang Pilipinas. UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na aksidente sa bisikleta sa Bacolod City. Narito ang hataw na balita ni Lalaine Moreno. Nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na aksidente matapos matumba ang sinasakyan nitong bisikleta sa crossing Lizares Amelia, Libertad Market, Bacolod City alas 11:30 noong Sabado ng gabi. Kinilala ang biktima na si Randy Cañete, 19 anyos. Ayon sa salaysay ng biktima, bigla itong nagpreno upang iwasan ang kasalubong na jeep. Ngunit nawalan siya ng balanse kaya ito natumba. Nagtamo ng maraming gasgas sa noo, ulo, mata at bibig ang biktima na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Humingi ng karagdagang 6 na buwan si Pangulong Rodrigo Duterte upang tuluyan ng tapusin ang problema ng iligal na droga.
Ayon sa Pangulo, hindi niya inaasahan na masyado ng malala ang operasyon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Anya kasama sa nagpalala ng problema ang pagkakasangkot ng mga elected government officials sa illegal drug trade. Patunay dito ang hawak niyang makapal na listahan ng mga opisyal mula sa barangay level hanggang sa matataas na government officials na sangkot sa sindikato ng droga. Ayon sa Pangulo, illegal na droga rin ang dahilan kung bakit sumang-ayon siya na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa susunod na buwan. All the elections now, drug money is still going around, and the barangay captains, most of them are really into it. They would just stay in power, and this time they have the money and they will win. So we'll have a narco politics on the lowest government unit, which is the barangay, and that will be the start of our maybe our perdition and agony. Kinumpirma ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Congressman Teodoro Teddy Boy Locsin bilang bagong Philippine Ambassador sa United Nations. Ayon sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, tinanggap ni Locsin ang alok ng posisyon nang magkausap sila ng Pangulo sa Bahay Pangarap noong Biyernes ng gabi. Si Locsin ay isa ring journalist at dating kinatawan ng 1st District Makati City mula 2001 hanggang 2010. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong ilagay bilang 911 call dispatchers ang mga sundalong nasugatan sa pagganap ng tungkulin. Bibigyan ng prioridad na ma-employ bilang tatanggap ng tawag sa emergency hotline ang mga sundalong naalis na sa tungkulin dahil sa combat-related injury, lalo na ang mga kinakailangan ng gumamit ng wheelchair. Nakasaad din sa House Bill 2743 o ang Warning Alert and Response Network o WARN 911 ang pagbuo ng tinatawag na Public Safety Answering Points o PSAP system sa bawat barangay sa bansa. Sa pamamagitan nito'y matitiyak na libre ang nasabing serbisyo dahil makatatawag pa rin sa 911 hotline ng pamahalaan gamit ang cellphone at prepaid landline kahit na walang credit o load. Posible namang magkaroon ng bahagyang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, maaaring bumaba ng 5 hanggang 10 sentimos ang halaga kada litro ng diesel. Tataas naman ang halaga ng gasolina ng 15 hanggang 25 sentimos bawat litro at 10 hanggang 20 sentimos naman ang kerosene. Ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa paggalaw ng halaga nito sa world market. Arestado ang isang dating assistant cameraman umano ng isang TV station matapos mahulihan ng illegal na droga sa checkpoint sa Quezon City. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasangbahay at good morning Kuya. Sa kulungan ng bagsak ng isang nagpakilalang dating assistant cameraman daw ng isang TV station sa isnagawang Oplan Sita ng Quezon City Police District Station 2 matapos makuhanan ito ng bawal na droga sa kanyang bag. Habang nag-checkpoint June ang mga pulis sa Mindanao Avenue nang maharang nila ang isang riding in tandem na walang mga helmet. Nang inspeksyonin ng mga pulis, bigla umanong tumakas ang isang sospek. Ngunit naiwan naman ang angkas nito na si Dennis Ofelada, 38 anyos na residente ng Tandang Sora. Natuklasan sa bag ni Dennis na may mga laman pala ito na mga illegal na droga kung saan nakumpiska sa kanya ang 7 sachet na suspected shabu na may street value na 70,000 pesos. Nakita din sa kanya ang isang media ID ng isang TV station na may posisyon na assistant cameraman, ngunit taong 2013 pa ito. Sinubukan naman namin kunin na June ang pahayag ng suspect, ngunit ayaw naman itong magsalita ng maayos. Ayon kay Police Superintendent Igmedio Bernaldez, Station Commander ng QCPD Station 2, posibleng babagsakan umano ng droga ng suspect ang kanyang mga parokyano. Nasampahan naman ng kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naarestong suspect. June.
Maraming salamat, Ray Nante Ponte, nag-uulat mula sa Quezon City. At least 17 soldiers were killed in a militant attack on an Indian Army Brigade headquarters in Kashmir on Sunday. 4 Fedayeen or commando-style suicidal gunmen were also confirmed dead after penetrating the base in Uri near the line of control with Pakistan. The Defense Ministry in New Delhi put the number of wounded at 35. On Twitter, Indian Prime Minister Narendra Modi vowed to punish those responsible for the despicable and cowardly attack. The raid comes amid heightened tension in India's only Muslim-majority region, which has faced more than 2 months of protests following the July 8 killing of a popular separatist commander. In Minnesota, the police authorities temporarily closes a mall after a civilian stabs at least 8 people. Sonny Coz has the news. A man wearing a private security uniform was killed by police after stabbing 8 people in a Minnesota mall. Witnesses said that the stabbing occurred in multiple locations inside the mall, including in the common area and several stores, as the attacker made reference to Allah before making the attacks. That individual made some references to Allah, and we have confirmed that he asked at least one person if they were Muslim before he assaulted them. We do know that there were approximately 8 people transported to the St. Cloud Hospital with non-life-threatening injuries. That suspect was confronted by an off-duty police officer and summarily shot and killed. The motive of the attacks was not immediately clear according to police officers, but confirmed that the attacker had minor encounters with police before, such as traffic offenses, but none resulted to arrests. While the mall is closed until further notice because it is considered as a crime scene, police officers said that there is no imminent threat to the city. Sonicos UNTV News and Rescue, USA. After 6 years in the making, Central America's largest hydroelectric project went online in Costa Rica on Friday. It is expected to power hundreds of thousands of homes with the clean energy. Christopher Mandap has the news. La planta Reventación, localizada en la región de Siquirres, es uno de los mayores proyectos de infraestructura pública en Centroamérica. Hoy estamos generando electricidad a los 305.5 megavatios de potencia a través de sus 5 unidades turbogeneradoras. Hoy es un acto muy simbólico para todos los costarricenses porque estamos generando electricidad más allá de nuestras fronteras para suplir a diferentes países. Eso es un orgullo nacional. Inicialmente, solo una turbina estuvo operativa en marzo con una capacidad de impulsar aproximadamente 125,000 hogares. Las turbinas subsecuentes que han ido en línea en abril y mayo han aumentado aún más la generación de energía. A finales del año, las autoridades estiman que más de 500,000 de hogares recibirán su energía de Reventación. El proyecto tiene un costo de 1,4 mil millones de dólares para financiar. El impulso de la planta hidroeléctrica es una presa de 130 metros de altura, 420 pies de altura, que maneja aproximadamente 118 millones de metros cúbicos. No es solamente el proyecto en sí, colosal, dijeron algunos, colosal por ser el más grande en la historia de Costa Rica, colosal por ser el segundo más grande de Centroamérica, solamente superado por el Canal de Panamá, colosal por el concepto que lo inspiró, colosal por los objetivos que persigue. Costa Rica ha ganado reconocimiento internacional con su cambio a las energías renovables, de acuerdo con un informe publicado a principios de este año. La nación centroamericana corrió completamente en renovables durante 285 días el año pasado, evitando cualquier combustibles fósiles. Christopher Mandap, UNTV, Noticias y Rescate, San Jose, Costa Rica. Alright, buenos dias sa ating mga kasama dyan sa Radyo La Verdad 1350. Kasama po ang ating Atty. G.
Bet at Jokas. Good morning. Morning. Good morning. Morning, Ate Rina. Ay, Ate Rina. Ate Monica. Ay, birthday kasi ni Rina. Birthday. Akala ko kasi birthday payat Rina. ko na siya. Birthday ni Rina. Pero masama pa rin yata pakiramdam ni Rina. Oo, kawawa Happy naman birthday si and God Rina. wills. Birthday din ni Mother Earth, Lagunsad eh. Mother Earth. Oy, happy birthday, Mother Birthday. Earth. Alam mo naman. Oo. Ikaw naman, Tita Ang Monica. pinanggalingan ng ganda Kailan ni yung Jean. birthday mo, Tita Monica? Malayo pa eh. Next year pa, May 4. Oo, so next year pa. May oras ka pa, Tito John, na mag-ipon. Kung sa mga ano pala, sa height pala, 5'4". May or eh. Pwede. Sige, tatanggapin ko yan. 5'4". Gusto ko yan. Sige na, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga biktima ng aksidente sa Baguio at Cebu, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Norwegian at 3 Indonesian na bihag ng bandidong Abu Sayyaf Group nakalaya na. Indonesian government tutulong sa pagtugis sa bandidong grupo. Isla ng Itbay at Batanes na halos isang linggong na-isolate dahil sa bagyong Ferdy, narating na ng pamahalaan. Tulong para sa mga residente sinimulan ng ipamahagi. 2 aktibong bulkan sa Bicol Region may posibilidad na sabay sumabog ayon sa PhilVox. At mahigit 1,500 residente sa San Jose del Monte, Bulacan na tulungan sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Sa detalye po ng ating mga balita, isang vehicular accident sa Camdas flyover sa Baguio City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang pasahero ng bumanggang SUV sa kaba ng Camdas flyover Baguio City. Pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Wasak ang kanang bahagi ng sasakyan at flat ang parehong gulong nito sa harapan matapos sumadsad sa concrete railings ng tulay. Kinilalang nasaktang pasahero na si Ernesto Langawan, 65 anyos, residente ng barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa kapatid ng biktima na si Isaar Langawan, galing ang mga ito sa isang okasyon sa KM4 La Trinidad, Benguet at pauwi na sana ng Philex nang mangyari ang aksidente. Idinaraing ng biktimang pananakit ng kaliwang balikat nito na posibleng nagtamo ng fracture na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Wala namang tinamong sugat ang driver ng Mitsubishi Strada na si Victor Gonzales at ang kapatid ng biktima. Matapos malapatan ng paunang lunas si Ernesto ay agad itong isinugod ng rescue team sa Pine City Doctors Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na sugatan matapos mabangga sa isang van sa Cebu City. Narito ang hataw na balita ni Marlon Abique. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng Hi-Ace van at motorsiklo sa MJ Cuenco Avenue, Mabolo, Cebu City pasado 2:00 ng umaga noong Sabado. Sugatan ang motorcycle rider na kinilalang si Jason Rosafa, 26 na taong gulang, residente ng T. Padilla Street. Ayon kay Jason, bigla umanong huminto ang van sa harap niya kung kaya siya bumangga dito. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga galos at sugat ng biktima sa kamay at paa. Pagkatapos ay agad nang dinala ito sa Perpetual Soccer Hospital. Samantala, iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino ang may kasalanan sa nangyaring aksidente. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Philippines. Personal na nagpasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte, si Jortan Sakistad ang dayuhang pinalaya nitong Sabado matapos maging bihag ng Abu Sayyaf sa loob ng halos isang taon. Narito ang hataw na balita ni Victor Posade.
Personal na sinundo kahapon ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza sa kampo ng Moro National Liberation Front sa Sulu si Jartan Sekingstad, ang Norwegian national na naging bihag ng Abu Sayyaf sa loob ng halos isang taon. Pinalaya ang dayuhan itong Sabado at pansamantalang nanatili sa poder ng MNLF bago napas sa kamay ng pamahalaan. Linggo ng gabi ipinresenta ni Secretary Dureza kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City si Sekingstad. Nagpasalamat si Sekingstad sa Pangulo at sa iba pang naging daan sa kanyang paglaya. I am very happy to be alive and free. It's a beautiful feeling. Thank you all. The President's personal commitment, even before he took office, has been crucial to solve this issue. Ayon kay Pangulong Duterte, ang pagkaka-release kay Sekingstad ay produkto ng mahabang negosasyon katuwang si dating Sulu Governor Abdu Sacortan at MNLF Founding Chairman Nur Miswari. It was a long negotiation. As far as I'm concerned, I've talked to Miswari even in the cabinet meetings. I had him called and he assured us that he assured me that we would be able to recover alive and well. Matapos ang pakikipagkita sa Pangulo, tumulak na pabalik ng Norway si Sekingstad. September 21, 2015 nang dukutin ng mga armadong lalaki sa isang resort sa Samal Island si Sekingstad kasama ang Pilipinang si Marites Flor at ang Canadian nationals na sina Robert Hall at John Ridsdale. Pinalaya ng mga bandido si Flor, subalit pinugutan naman ng ulo si Hall at Ridsdale. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nais tumulong ng Indonesian government sa all-out war campaign ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa bandidong Abu Sayyaf Group. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Dumating sa Western Mindanao Command Headquarters sa Zamboanga City si Indonesian Defense Minister Riamizard Riacodo kahapon. Personal na itinurn over sa kanya ni Armed Forces of the Philippines Westmencom Commander Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz ang tatlong Indonesian nationals na pinalaya sa Sulu noong Sabado ng gabi. Ang mga mangingisda ay dinukot ng bandidong Abu Sayyaf Group noong July 9 sa karagatang sakop ng Lahad Datu Sava at saka dinala sa Sulu. Kinilala ang tatlong dayuhan na sina Lawrence Coten, Teodoros Kofong at Emmanuel Arakian. Kaugnay nito, sinabi ng Defense Minister na tutulong ang Indonesian government sa pagtugis sa mga bandidong Abu Sayyaf. Magsasagawa rin ng joint o bilateral exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Paiigtingin din ang Joint Border Patrol hindi lamang ng Pilipinas at Indonesia kundi pati na ng Malaysia na kadalasang nangyari ang pagdukot sa mga dayuhan. He mentioned earlier that there will be a joint bilateral or trilateral exercises in the future and this will be possible. Layon din ng mga itong tuluyan ng mapuksa at mailigtas ang natitira pang mga bihag ng grupo na aabot sa 18. Kabilang narito ang 6 pang Indonesian, 1 Dutch, 5 Malaysian at 6 na mga Pilipino. Especially now that the Indonesian government had expressed their support to this Philippine government's endeavor. So we hope that more positive results will be coming in the next few days or weeks. Samantala, nagpasalamat naman ang Indonesian government sa Armed Forces of the Philippines at kay Pangulong Duterte dahil sa ginagawa umano nitong hakbang para maligtas ang mga kidnap victims. Mulai dari Bapak Presiden, ya, Pak Presiden Duterte, Menteri Pertahanan sampai ke bawah, berusaha untuk membebaskan semua sandera, termasuk sandera dari Indonesia. Pinabulaanan din ng AFP at Indonesian government na nagkabayaran umano ng 10 milyong pisong ransom kapalit ng kalayaan ng mga bihag. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na linangin ang kasanayan ng mga tauhan ng militar sa intelligence gathering bilang bahagi ng pagbabantay sa seguridad ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz.
Bagaman positibo ang pananaw na makakamit din ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga makakaliwang grupo, aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na isa pang bantas seguridad at kapayapaan ang kinakaharap ng pamahalaan ngayon, ang mga terorista at kidnap for ransom groups sa Mindanao tulad ng Abu Sayyaf. Kaya sa pagbisita nito sa mga tropa ng militar sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela noong Sabado, muli itong nagbigay ng babala at naghabilin din sa mga sundalo. So you have to train more. You have to reinvent yourself from almost a soldier in uniform to all of you being intelligence operatives. Kasi karamihan dyan, magpasyal ka, mangangamoy ka, hindi naman army ito eh. So they come as parang farmers, just like in the Middle East. May mga paputok na ng kutse yan. Hindi na yan kontento doon sa Davao na bomba-bomba. So it's a long fight ahead. Lakip nito ang muling pagtiyak ng Pangulo na ipagkakaloob ang mga kinakailangang kagamitan ng militar upang maisagawa ang mandatong protektahan ang seguridad sa bansa. Gayon din ang pagpapagawa ng mga pasilidad tulad ng mga field hospital sa Holo-Sulu para sa mga nasugatang sundalo. Samantala, muli ring inilabas ni Pangulong Duterte ang makapal na listahan ng mga pangalang kabilang sa kanyang final narco list na kinabibilangan ng mga kapitan ng barangay, pulis, alkalde, kongresista, gobernador at mga huwes. You know, ito lahat yan. Ang last. Mayor Rinaldo Flores, HVT, High Value Target, Magilian, La Union, validated. Kagaya sinuot, Region 1, nandyan yung pangalan niya. General Luot, Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Kaya sabi ko, if it would outlast me, kung wala ako bigla, ang hiling ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga journalists, see to it that this country will not take a spin. Ibigay ko ito sa armed forces, sa Command General. Ito yung problema natin. Ang bayan ng Pilipinas, hindi talaga umangat. Para sa runway tayo, full blast na ako, bomba na ng ayaw talagang umangat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagdadala ng tulong sa bayan ng Itbayat sa Batanes at lubhang na apektuhan ng pananalasa ng bagyong Ferdy noong nakaraang linggo. Hindi agad napasok ang isla matapos ang bagyo dahil sa masamang panahon at malalaking alon sa dagat. Tinatayang nasa 60% ng mga infrastruktura sa lugar ang matinding napinsala ni Ferdy. Mayroong mahinang signal ng komunikasyon sa bayan, ngunit wala pa rin supply ng kuryente at inaasahang matatagalan pa bago ito maibalik dahil sa maraming mga poste ang itinumba ng bagyo. Kahapon ay napasok na ng isang grupo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lugar upang makapagdala ng tulong. Ngayong araw ay muli magsasagawa ng relief operations sa lugar. May posibilidad na sabay na sumabog ang Bulkang Mayon at Bulusan. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ngunit tiniyak naman ng ahensya na wala pang dapat ikabahala ang mga residenteng malapit dito dahil mababa pa lamang ang naitatalang volcanic activity ng dalawang bulkan. May hataw na balita si Alan Manansala. Nitong mga nakaraang araw magkasabay na nagpakita ng paggalaw ang dalawang aktibong bulkan sa Bicol Region. Ito ay ang Mount Bulusan sa Sorsogon at Bulkan Mayon sa Albay. Ang Mount Mayon ang nangunguna sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas habang nasa pang-apat naman sa listahan ang Mount Bulusan. Ayon kay Senior Science Specialist
Ed Laguerta ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nakabase sa Albay, may posibilidad na sabay na pumutok ang mga ito. Nito lamang Setyembre 9, muling itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang status ng Mount Mayon dahil sa muli nitong pag-aalburuto. Habang nitong nakaraang Biyernes naman ng hapon nang maitala ang muling pagkakaroon ng phreatic explosion sa Mount Bulusan. Posible yan dahil ang posible ganyan ngayon parehas alert level 1 eh. Then ang mayon kasi pag nagsimula siyang magkaroon ng activity, it would take several days or weeks. Unlike yung present characteristic ng activity ng Bulusan na one-time explosion, stop, then wait for another several weeks, days, or even months bago nagkakaulit dahil mga phreatic events kasi ang phreatic explosion, eruption, yung mga eruptions ng Bulusan. Pero ayon kay Laguerta, kung magkasabay man na pumutok ang dalawang aktibong bulkan sa Bicol, magkaiba naman umano ang uri o klase ng eruption ng bawat isa. Dito sa Mayon, once na nagkaroon ng eruption at makita mo yung ash going down slope, mainit. Then, ang chemistry magkaiba. Then, doon sa Bulusan, kahit na may downslope movement yung ash, hindi sunog yung dinadaanan. Opo, nga po. So, ibig sabihin, malamig. Dagdag pa ng PHIVOLCS resident volcanologist, wala pang dapat ikabahala ang mga residenteng nakatira malapit sa dalawang bulkan dahil mababa pa umano ang ipinapakitang aktibidad ng mga ito. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang mga residente na manatiling alerto. Sa ngayon, parehas na nakataas sa Alert Level 1 ang Mount Mayon at Bulusan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Bicol. Sa iba pang balita, nagkasundo ang mga miyembro ng House Committee on Public Order and Safety na huwag gamitin sa mga pagdinig nito ang terminong extrajudicial killings. Sa halip ay gagamitin na lamang ng mga kongresista ang termino ng Philippine National Police na death under investigation. Ayon sa House Deputy Speaker Representative Gwendolyn Garcia, hindi malinaw ang kahulugan ng extrajudicial killings. Kung susuriin niya ang terminong extrajudicial killings ay mangangahulugan ng pagpatay na wala sa parameters o hindi sakop ng judicial killing. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ating kasamang si Monica Veralio para ibigay sa atin ang mga detalye. Yes, Monica, go ahead. Thank you, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. Heavy rains hit Chushun Prefecture of southwest China's Yunnan province on Friday and Saturday, breaking a dam and flooding farmlands in some areas. In Wumao Township, a small water storage dam was broken due to a heavy rainfall. Reports from the authorities said that the precipitation within 24 hours reached 112.5 millimeters. No casualties related to the incident have been reported yet. As Peru grapples with wildfires in the Peruvian Amazon, a new case was reported on Sarawasi on Saturday, which surrounds the city of Quilabamba. Romina Garcia has the news. Un nuevo incendio forestal golpeó el distrito de Cusco de Santana, provincia de la Convención, destruyendo más de 200 hectáreas de cultivos, así como extensas áreas que formaban parte del proyecto de la reforestación de los árboles de pino. Los granjeros fueron vistos tratando de extinguir los incendios con los arbustos. Algunos criticaron la falta de la presencia de los bomberos de Quillabamba. Los vientos fuertes han ayudado a extender el fuego. El desastre fue causado por varios menores que fueron identificados e interrogados inmediatamente por el personal de la Policía Nacional del Perú. Un incendio ardiendo en la Amazonía peruana ha cabarnizado aproximadamente 20.000 hectáreas del bosque lluvioso y destruyó cultivos plantados por las comunidades indígenas. Todavía radiaba hacia un parque nacional y otra área protegida, las autoridades dijeron el jueves 15 de septiembre. Los bomberos combatieron los focos de incendio que abarcaban 20 kilómetros a lo largo del río Ené en la región de la selva de Junín.
En Satipo, el guardabosque Javier Yupanqui dijo que los incendios habían alcanzado proporciones épicas. Alrededor de la 10ª parte del bosque tropical de la Amazonía es Perú. Hay menos precipitación por el cambio climático y el patrón del clima. El fenómeno del Niño del año pasado han hecho que la Amazonía sea más seca de lo normal, de acuerdo con los científicos. Romina García, UNTV Noticias y Rescate, Huancavelica, Perú. Hundreds of small Argentine farm producers from different sectors of Buenos Aires gave out free vegetables to the public to demand better working conditions. RC Reyes has the news. Cientos de pequeños agricultores de Argentina, desde diferentes sectores de Buenos Aires, regalaron verduras a la población general el miércoles 14 de septiembre para exigir mejores condiciones de trabajo, según informes de prensas locales. Ellos marcharon hasta la Avenida Central y luego se reunieron en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno, Casa Rosada. Algunos llevaron cajas de verduras y otros trajeron tractores. Según informes de prensas locales, los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, organizaron la protesta llamada Verdurazo, en la cual se donan 20 toneladas de vegetales para resaltar sus malas condiciones laborales y exigir ayuda del gobierno. Una enfermera desempleada, Silvia Durso, dijo que ella no podía comprar verduras en el supermercado debido a los precios altos. Yo estoy desocupada y en este momento sale muy caro ir a las góndolas de los supermercados a comprar la verdura. Los precios son muy elevados. En una declaración, UTT declaró que había diferencias grandes entre los que pagan sus productos y el precio final. La jubilada María Borges dice que las condiciones laborales de los agricultores empeoran. Luchar por ello y que le encuentren la razón y le paguen lo que les corresponde, porque no puede ser que el verdulero gane, el otro que compra más arriba gane, y ellos están cada vez. Un productor de zanahorias, Ricardo Martínez, dijo que estaban obteniendo muy pocas ganancias o ningunas en absoluto. En este momento un cajón de lechuga está saliendo 12 pesos en la quinta. Un cajón que pesa entre 10 a 11 kilos. Calcule usted que nos sobra a nosotros como productores. Debido a los altos insumos, los costos de los insumos que tenemos que usar. De la misma forma, la UTT el miércoles presentó un proyecto de ley que permitiría a los pequeños productores acceder a la tierra por medio de un sistema de préstamo. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. In other news, experts ruled out that the bombs that exploded in New York and New Jersey are not of the same source. Aaron Romero has the news live. Yes, Aaron. Good morning, Monica. The pipe bomb exploded in the planned route for Marine 5K run has promising leads, according to New Jersey Governor Chris Christie. Governor Christie also added that the explosions that happened in New York and New Jersey are acts of terrorism, but it is too early to say whether both are related, and whoever is responsible is a different story. According to Attorney General Christopher Perino, the pipe bomb explosion involved at least one pipe bomb in a plastic garbage can. It occurred along the planned route of a 5K run, which raises money to assist Marines who are injured or families of those killed in active duty service. Early Saturday, the race was delayed due to suspicious backpacks on the area, but was later canceled after the explosion. Aside from the race, the explosion also had a ripple effect on other events in the area, as the annual Seafood Festival and San Gerano Festival were canceled on Sunday. That is the latest here live. Aaron Romero, UNTV News and Rescue, New Jersey. Thank you, Aaron Romero, reporting live from New Jersey. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Alam mo, Jun, may dagdag ko lang, buti na lang yung event doon sa New Jersey, nagkaroon ng delay yung registration nila, kaya walang masyadong na-report na injuries or death doon kasi nga 29 ba? 29, no? Kaya nagkaroon merong delay kaya hindi nagkaroon ng mga injuries and deaths. So buti na lang ganoon na nangyari. Okay.
Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat yung abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte humiling ng karagdagang 6 na buwan upang masugpo ang problema sa illegal drugs. Pagsabog sa New York na ikinasugat ng halos 30 akto ng terorismo ayon sa opisyal ng pamahalaan. PNP, BFP at Judiciary nakuha ang unang panalo sa UNTV Cup Season 5. DOJ Justice Boosters na itala ang kalawang sunod na pagkatalo matapos ang laban kontra PNP responders. At mahigit 1,500 residente ng San Jose del Monte, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV katuwang ang member Church of God International. Humigin ang karagdagang 6 na buwan si Pangulong Rodrigo Duterte upang wakasan ang problema ng iligal na droga sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Victor Cozare. Panahon pa lang ng kampanya, ipinangako na ni Pangulong Rodrigo Duterte na wawakasan nito ang problema ng bansa sa iligal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Subalit kahapon, humirit ng karagdagang 6 na buwan ang Pangulo dahil sa laki ng kinakaharap na problema. Well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in this republic until I became president. So when I started to press everybody, so it was like a worm out of the can, and nobody would have believed that there would be about 700,000 new guys, maybe in the drug business that have surrendered to the police and military. Anya, kasama sa nagpalala ng problema ang pagkakasangkot ng mga elected government officials sa illegal drug trade. Patunay dito ang hawak niyang makapal na listahan ng mga opisyal na sangkot sa sindikato ng droga hanggang sa level ng mga barangay. Ayon sa Pangulo, illegal na droga din ang dahilan kung bakit sumang-ayon siya na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa susunod na buwan. If we hold the elections now, drug money is still going around, and the barangay captains, most of them are really into it. They would just stay in power, and this time they have the money and they will win. So we'll have a narco politics on the lowest government unit, which is the barangay, and that will be the start of our maybe our perdition and agony. Ipagbabawal na rin ng Pangulo sa mga pulis ang maging bodyguard ng mga barangay captain dahil na rin sa problemang ito. I will not allow any policeman to act as a bodyguard of a barangay captain. If you think that you're afraid of being killed, if you are there in the rural areas by the NPAs, then do not run for public office. Find another occupation. But because from the looks of it, it's a government already doing the operation, the illegal. Sa ngayon, hindi pa inilalahad ng Pangulo ang laman ng kanyang panibagong listahan ng mga opisyal na sangkot sa iligal na droga. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Posibleng magkaroon ng bahagyang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, maaaring bumaba na 5 hanggang 10 sentimos ang halaga ng kada litro ng diesel. Samantala, tataas naman ang halaga ng gasolina ng 15 hanggang 25 sentimos bawat litro at 10 hanggang 20 sentimos naman ang kerosene. Ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa paggalaw ng halaga nito sa world market. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito.
Sa mga kababayan po natin na bibiyahe ngayong Lunes ng umaga at dadaan po dyan sa may EDSA Guadalupe, sa mga manggagaling po sa Guadalupe at papunta po ng Shaw Boulevard, ay asahan po na bahagyang magiging mabilis pa ang inyong pagbiyahe. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa kabilang lane naman po sa mga manggagaling ng Orense at patungo ng Ayala ay parehas din po ang magiging sitwasyon. Silipin din po natin ng C5E Rodriguez dyan po sa may Pasig City. Sa mga papunta po sa Makati, tulad po ng inaasahan dahil rush hour na po, bahagyang mabagal na ang takbo ng mga sasakyan, moderate to heavy na po. At sa kabilang side naman po, yung mga papunta naman sa Libis ay magiging mabilis naman ang inyong pagbiyahe dahil light pa po ang sitwasyon ng traffic. Sa mga kababayan naman natin na madadaan dyan sa may Baclaran, sa may Rojas Boulevard, sa left lane po na inyong mga screen, yan po yung papunta sa Maynila, ay bahagyang mabilis pa naman ang takbo ng mga sasakyan, light to moderate. Samantalang sa kabilang side naman po, sa mga papunta sa coastal, ay masarap pa ang pagbiyahe dahil light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga dadaan naman sa Letre Malabon, ito pong mga papunta sa may monumento, asahan nyo po na light at mabilis pa ang magiging pagbiyahe. Samantalang sa mga papunta naman po sa C4 Navotas ay parehas din ang sitwasyon. Wala pa pong problema sa oras na ito. Light pa rin pa po ang sitwasyon ng traffic. Sa mga kababayan naman natin na mapupunta dyan sa may Mendiola, Maynila, yung nakikita nyo po sa left lane na inyong screen, yan po yung mga papunta sa Recto, ay napakasarap pa po ng magiging pagbiyahe ng ating mga kababayan dahil very light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman po sa Ligarda, ay parehas din po, no? Halos napakabilis pa ng takbo ng mga sasakyan, light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga kababayan naman natin na nandiyan sa may Commonwealth Avenue, sa mga manggagaling po ng Philcoa at papunta po ng Fairview, ay magiging wala rin pong problema ang inyong paglalakbay. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga manggagaling naman ng Tandansora, papunta sa Philcoa, ito po ay medyo kailangang habaan na po ang inyong pasensya dahil bahagyang mabagal na ang takbo ng mga sasakyan. Ito po ay heavy ang sitwasyon ng traffic. At yan po muna ang latest traffic update sa oras na ito. Samantala, lagay naman ang panahon sa buong maghapon ang ihatid sa atin ni Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maulan ba ang maghapon natin ngayon? Morning June, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Medyo maganda ang lagay ng panahon natin pero pagdating ng hapon at gabi June, mas malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng isolated thunderstorms. June. Kaninang madaling araw parang mainit, Ray. Yes, kaninang ang alas 6 ng umaga, pinakamababa na natin to, halos 27 degrees Celsius yung ating temperature. Okay. Sige Ray, ibigay mo na ang lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong western section ng Luzon, epektado pa rin nga po itong southwest monsoon o habagat. Kaya sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, kasama na rin po ang Zambales, Bataan, Palawan, at yung Babuyan Group of Islands, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng Luzon ay fair weather po tayo ngayong araw pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Tuigaraw, 34. Sa Baguio po, 16 to 23. At sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yun hong Visayas area, makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Diyan po sa may Iloilo City at sa may Tacloban City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din po sa may area ng Metro Cebu ay nasa 33 degrees Celsius naman po. Ang area ng Mindanao, makakaranas po ng magandang lagay ng panahon pero yung Zamboanga Peninsula, mas malaki po ang tsansa na magkakaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, ngayon din sa Metro Davao and sa may area po ng Zamboanga City. Alayin po natin ang lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. Maaari pong umabot sa 26 degrees Celsius ang maximum temperature with light rains. Samantalang sa may area po ng Tokyo, Japan, may mga pagulan, pagkidlat at pagkulog hanggang 28 degrees Celsius naman ang temperatura. Sa Taipei, Taiwan hanggang 28 degrees Celsius din at maaaring magkaroon po dyan
ng mga pag-ulan. Sa Beijing, China, malamig na po, 15 to 25 degrees Celsius ang maaaring maitalang temperatura ngayong araw. Meron po mahinang mga pag-ulan, samantalang sa Hong Kong, partly cloudy with 31 degrees Celsius of temperature. Sa Bangkok, Thailand, hanggang 32 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam po, dyan sa may Hanoi, ay maaari po magkaroon ng partly cloud. Maganda po lagay ng panahon dyan. Medyo malinsangang 35 degrees Celsius. 33 po sa may Ho Chi Minh with partly cloudy and rain showers. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, hanggang 33 degrees Celsius ang temperature. Meron po mahinang mga pagulan. Dyan sa Singapore naman po ay rain showers and thunderstorms ang in-expect po nating maranasan ngayong araw with the same temperature. Sa Jakarta, Indonesia, ay maaari po magkaroon ng mga pagulan, pagkidat at pagkulog at maaari pong matala ang temperaturang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. atin ang pong sunset, 5:54 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Tay, tinatanong ni Morica kung meron daw bang bagyong papasok ng basa kasi ano to eh. Storm ano to eh. Ano tawag doon? Chaser? Oo. Meron ba, Ray? Sa ngayon, Monica, wala pa tayo nakikita din sa Philippine Air Responsibility itong si Hiner, ano? Pero nandiyan si Hiner sa may southern Japan at doon sa pinakikitang track, dadaanan niya yung Japan area na yun. Talagang rorombohin niya yung area na yun at makakaranas niya ng mga pag-ulan. Ang international name nito is Malakas. Galing sa atin yung pangalan. Malakas. Malakas talaga to. Oo. Ray, maraming salamat sa ulat na yan, Ray. Alam mo, June, kaya ako naitanong kung meron pa parating na bagyo kasi recently itong si Ferdy tumama sa ating bansa, lalo dyan sa Batanes. Grabe yung nangyaring pinsala doon sa mga kababayan natin doon. Mamaya magpapalibad tayo ng drone ng Lolobe kasi pumunta doon si Lamon tsaka yung isang cameraman niya. Nag-request pa nga yung isang drone operator eh. Matindi. Isang drone operator. Ano sila doon? O para makita natin kung gaano kabas. Yan yung lawak ng pinsala. Oo. Samantala, mga balita naman sa labas ng bansa ang hatid sa atin ni Angela Lagunsad. Buenos dias. Morning, buenos dias, Angela. Good morning, June. And here are the news abroad. A bomb explosion happened in New York's Chelsea is obviously an act of terror, according to New York Governor Andrew Cuomo. Meanwhile, all 29 victims who were injured from the explosion were released today from the hospital. From New York, Noni Ramos reports live. Noni, go ahead. Good morning, Angela. Good morning, Angela. Good morning, Kuya, and good morning sa mga kasambahay. New York Governor Andrew Cuomo said to reporters today that a bomb exploding in New York is obviously an act of terrorism. Governor Cuomo also added that at this early stage of the investigation, there's no evidence yet that links the explosion into international terrorism. As an urge to caution, though, the governor ordered the deployment of 1,000 additional New York State Police and National Guard troops to patrol on airports, bus terminals, train stations, and subway a day after the explosion. Late Saturday night, an explosion occurred in New York's Manhattan-Chelsea neighborhood that brought panicked people looking for cover. Investigators believe that the explosion occurred from a device in or near a dumpster. While a few blocks away, investigators found one possible clue: a pressure cooker with dark-colored wiring protruding, connected by silver duct tape to what appears to be a cell phone. The governor also added that all 29 victims who were injured from the explosion were released today from hospital, and that he wants New Yorkers to have confidence going back to work on Monday, and the city is up and running. That's the latest here in New York. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Thank you, Noni Ramos, reporting live from New York. 1 dead and 5 people were injured after a mass shooting in Philadelphia. James Buntuyan has the news. A gunman opened fire in Philadelphia, killing 1 person and injuring 5 other people, including 2 police officers, late last Friday.
Investigators looking into the crime said that the gunman went into a shooting spree because of hate to police officers. Philadelphia Police Commissioner Richard Ross said that police found a rambling letter from the suspect who was not yet identified, indicating his hatred towards police and probationary officers. A 19-year veteran officer was injured by the gunman after he fired 9mm Rudger at least 18 times at close ranges. This individual actually fired at her at close range 18 times. That's 18 times with a 9mm Ruger. And most of those rounds did enter her vehicle. She was struck quite a few times. Fortunately, at least one or two were lodged in her ballistic vest. She took some rounds through the arm. Ross added that the incident has no indication at this time relating it to any religious belief, nor if the gunman was radicalized. Again, we do not know why. We have no indication that he has any ties to anyone or that he's been radicalized or anything like that. But we know that he carried out one of the most violent acts that we've seen in Philadelphia in a long time. The suspect was killed after a shooting exchange with the officers, leaving one unidentified woman dead, 3 civilians and 2 officers injured but are in stable condition. Police officers were the recent target earlier this year in Dallas and in Baton Rouge after police killed 2 black men in separate incidents in Minnesota and Baton Rouge. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Metro Philadelphia area, USA. Bolivian President Evo Morales on Saturday officially inaugurated the $1.2 billion in Kawasi gas and condensated project, which began production at 3 wells in August. Raquel Vasquez has the news. Una gigante corporación de aceite y gas podría iniciar la segunda fase de su proyecto de gas de Incahuasi en Bolivia. Ya en 2017, si las condiciones de mercado son adecuadas y los incentivos para las inversiones que están en su lugar. Objetivos totales de la rampa de salida a más de 7 millones de metros cúbicos de gas por día a finales de septiembre, alrededor del 10% de la producción boliviana, de 5.2 millones tan pronto como se añade un compresor para aumentar la presión. Una buena calidad de condensado, el subproducto líquido de gas que puede ser hecha en combustible de motor. También estaba siendo enviado de Incahuasi, ayudando a generar dinero en efectivo. Total posee el 50% del proyecto Incahuasi junto con Gazprom del 20%, Tecpetrol con un 20% y YPFB Chaco con un 10%. Se espera que Incahuasi tranquilice al mercado sobre la capacidad del país andino para satisfacer tanto las exportaciones y la demanda interna de gas. El presidente Morales se mostró optimista de los proyectos de salida proyectados. Al 2018 llegar a producir 10 millones de metros cúbicos de este campo. Millones de metros cúbicos día. Es decir, al 2019, 17 millones de metros cúbicos día de este campo, que es Incahuasi. Alrededor del 90% del gas Incahuasi se destina a la exportación, principalmente Argentina y Brasil, a través de una tubería de 100 kilómetros. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. And those are the news abroad. Back to you, June and Monica. Thank you, Angela. Mula naman po sa labas ng bansa, bumalik tayo sa Pilipinas. Mula sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang PROMD. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June, o gani ang mga balita nga nakalap sa atong mga provincial correspondents. Dili problema sa mga residente sa Kabankalan sa Negros Occidental ang mga basura nga plastic tungod kay ginahimo nila kining plastic tiles. Ang balita ihatod kanato nila Lane Moreno. Nagalabot sa 50 hasta 55 nga toneladas ng basura ang nagakakolekta sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental kada adlaw. 0.1% sini ang plastic nga gina-recycle. Kabahin sa mga na-recycle nga produkto ang mga plastic tiles na ginaobra sa Materials Recovery Facility area sang sanitary landfill sang lokal nga pamahalaan.
Amon main in MRF, no? Ang amon diri nga main nga garbage coming from our public market sa amon plaza. Diri na tanan gina-facilitate, no? Kag diri tanan gina-sort out before namon ihaboy dito ang residual waste. Circular na gani ko nga ang household nga mga establishment maga-recycle sa ila basura. Kag sa Subo liubit ka mismo sa amon nga sanitary landfill. Ipasulod anay ang mga plastic sa shredder agud magpino kang pagkatapos lutuon sang 15 minutos sa melting oven gamit ang used cooking oil hasta ini nga maluto. Pagkatapos ibutang sa hurmahan hasta magtiga. Ang mga plastic tiles ginahimo nga mga pathways, salog sa balay kag dekorasyon sa mga residente sa Kabangkalan. Pwede man ini himuon nga flower pot depende sa iya hurmahan. Sa tuig 2006 pa ini nasugdan sang Kabangkalan local government ang paghimo sang plastic tiles kag 20 ka blocks kada adlaw ang nagakahuman. Samtang plano man ini nga ibaligya sang lokal nga pamahalaan sang 3 hasta 5 ka pisos kada isa agud may matipon nga pondo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Nakighiusa ang mga magtutudlo, estudyante, pati ang ubang mga sports enthusiast sa dagan para sa kinaiyahan nagipasiugdahan sa TESDA sa Tarlac. Ang balita ihatod kanato ni Brian Lacanlale. Dinadinala na estudyante at talaturo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Tarlac ding may kirake king fund run para king Naturalesa 2016 niting Sabado. King temang kapaligiran para sa tuloy-tuloy na kaunlaran kapag nasana niti ang makatipon pondo bang makasaop king susubing climate change at tayo sulong ng advokasya ng TESDA pa mangamit green technology. Bali alinsunod din kasi ito doon sa advokasya ng TESDA do, hindi part ito ng aming mandato, pero bilang mamamayang Pilipino kabahagi ng aming pakikisa doon sa pangangalaga at pagpapanatili ng isang magandang kapaligiran at malinis na kapaligiran. Bukod ka ring estudyante at talaturo, may kidakaila mo naman king proyekto ding aliwapang sports enthusiast. Pampalakas po ng stamina para po umaba yung hininga po sa turing po. First time mo sumama sa Manhunt? Hindi po, pero first time ko po manalo. Anong goal mo kanina? Basta po matapos ko po. Pangayari na ning matagumpi a fund run, dapat siya mo namang tree planting activity in TESDA Tarlac king probinsya. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac City. Nagpabiling problema sa lokal nga kagamahanan sa Nueva Ecija kung asa dadon ang kapin sa 13,000 ka mga drug users o pushers nga misurrender sa mga otoridad tungod kay walay drug rehabilitation center sa maong dapit. Kini ang unod sa gihimong Anti-Illegal Drug Abuse Summit sa Palayan City. Sa pagkakaroon nangita pa og paagi ang mga opisyales sa probinsya kung asa makakuha og pondo para sa maong programa. Meron tayong malaki dito sa Palayan. Umpisahan natin ang construction. Sana ma-approve ng sangguniang panlalawigan yung realignment this year. And then continuation yon hanggang next year. Kauban usab sa gihisgutan sa maong pulong ang pagpasiugda og mga livelihood projects, TESDA training ug uban pa alang sa mga drug personalities nga gusto nang magbago. Og kana mao ang mga balita gikan sa mga probinsya. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa Studio June. Salamat Victor Cosare. Isang 1,500 residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Ang lungsod ng San Jose del Monte ang pinakamalaki sa 24 na bayan sa Bulacan. Binubuo ito ng mahigit 600,000 residente na karamihan ay mga mahihirap. Kaya nang malaman ang libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, agad itong sinamantala ng ating mga kababayan. Kabilang na dito ang mag-asawang Merly at Melvin Montes
na nagpatingin sa doktor kasama ang kanilang 5 anak na may ubo, sipon at lagnat. Naglakad lang po kami kasi wala kami pamasahe. Malayo po yung bahay namin dito eh. Pumunta po kami dito para magpagamot, para libre po sa gamot. Inubo po sila, walang mga ganang kumain, tsaka sinisipon. Nilalagnat rin po paggabi. Brad Eli po, Soriano, Kuya Daniel, salamat po sa mga gamot na binigay niyo po sa amin. Nalaman naman ng isang bulag na may sakit pala siyang pneumonia at heart enlargement matapos na libreng makapagpa-x-ray at ECG. Na medical mission dito, isipan ko magpa-check up, magpa-x-ray ako, nakita may pneumonia ako at lumalaki yung puso ko. Salamat po at meron medical mission dito. Umabot sa mahigit 1,500 Bulakenyo ang napagserbisyuhan ng libreng medical, optical, pedya, dental services, x-ray at legal sa isinagawang medical mission ng UNTV at MCGI na bahagi pa rin ng ating serbisyong kasangbahay. Lubos naman ang pasasalamat ni City Vice Mayor Efren J.R. Bartolome sa walang sawang pagtulong ng UNTV at Members Church of God International sa mga Sanosenyo. Unang-una ay lubos ang aking pasasalamat sa Kamanggagawa Foundation, ang dating daan na lagi na lang pong nakakasama natin sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa Sanosenyo. Ganon din kasama po ang Bartolome Foundation na mahigit na naman pong 1,000 mamamayan sa Sanosenyo ang nabigyan po natin ng medical, dental at libreng check-up sa mata, mga gamot. Na ito po, nung po nakaraang April ay nagkaroon din po tayo sa may barangay Sapampalay sa trade, mahigit 1,000 din po. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Kamanggagawa Foundation, kaya Kuya Daniel Rason, kaya Brother Eli Soriano sa wala pong sawang pagsuporta sa mga ganito pong mga programa para makatulong. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin po natin ang update sa ating libreng sakay sa bus mula kay Melvin Arbo. Live. Melvin, good morning. Good morning, June! Good morning sa ating Kuya Daniel Razon at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Sa mga oras na ito, June, tayo ngayon ay nandito na sa EDSA MRT Buendia, kung saan tayo po ay nagbaba ng isang pasahero na isakay natin dyan sa may bandang Ayala. Update lang, June, nakapagsakay na po tayo ng a total of 156 na mga pasahero mula pa yan kanina dyan sa Monumento area going to Baclaran hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon, which is MRT Buendia. Dito po sa may EDSA northbound na po tayo. Kaya sa ating mga kasangbahay na pupunta po ng Monumento, abang-abang lang po tayo dahil nandito na po ang inyong libreng sakay bus na kung saan meron pa rin nag-aantay na libreng kape, John, mainit na pandesal at libre rin ang ating wifi dito sa ating bus. Siyempre, ay agad na natin sinasabi ang password, which is libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang ating password, kaya abang-abang na po tayo. Yung mapapunta pa po ng Monumento dyan, nandito pa lang po ang inyong bus sa may bandang EDSA Buendia. Siyempre, meron din tayong libreng Bible kanina na ipinamigay sa ating mga naunang mga pasaherong sumakay dito sa ating libreng sakay bus. Ito po ay sa atin siyempre ng programang ang dating daan ni Brother Eli Soriano at ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason ng UNTV, na wala pong ibang hangad kundi makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa, sa ating mga commuters, araw-araw mula Monday to Friday. Ang unang biyahe natin, 4:30 pa lang, umalis na tayo ng Monumento going to Baclaran Coastal, at Baclaran Coastal, babalik tayo uli dyan sa may bandang Monumento para magsakay ng mga pasaherong ililibre natin sa kanilang mga pagbiyahe sa umaga. Yan muna ang aking update, June. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Sarap nung kapit pantisan. Mainit. Thank you.
Isusulong ni Grandmaster Alan Inukaya na buhayin ang arnis bilang National Martial Arts at Sports sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Ipinagdaramdam ng mga arnisador ang unti-unting pagbagsak ng larong arnis sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi na masyado natatangkilik ang larong arnis na sariling atin at mas sumisikat pa ang taekwondo at karate na mula sa ibang bansa. Batay sa Republic Act 9850 o Arnis Law, bilang National Martial Art and Sport ay kailangang maipromote ang arnis ng Department of Education, National Commission for Culture and the Arts at ng Philippine Sports Commission. Ito ngayon ang misyon ni Grandmaster Alan Shishir Inukala na isa ring aktor at gumanap na Michelangelo sa orihinal na pelikulang Ninja Turtles. Ayon kay Inukala, mula Amerika ay nagpasya siyang bumalik ng Pilipinas upang buhayin at ipromote ang larong arnis kundi maging sa ibang bansa. Nakatakda siya makipagpulong ngayong linggo kay President Rodrigo Duterte upang hingin ito ng tulong upang maisulong ang sport na arnis sa buong bansa. We have some proposals already to be able to present to our beloved President. Obviously, I am coming in as more of I guess concerned Filipino, Canadian, arnisadores, whatever it will shake the door. I'm willing to I guess do so that we can make our proposal heard. Nakahanda naman ang Philippine Sports Commission na tulungan ang mga arnisador na maipalaganap ang itinuturing na national sport ng Pilipinas. Kaisa tayo. Alisin ang pride, alisin ang self-interest. Kasi sayang ang pagkakataon nito. Ang government po, kami po sa Philippine Sports Commission, kaya po ako dito pinadala, ay parang sabihin sa inyo, full support po kami. Ang arnis na kilala rin sa katawagang eskrima at kali ay isang martial art na nagsimula sa Pilipinas. Kalimitan din itong tinatawag na Filipino stick fighting dahil ginagamitan ito ng rattan sticks. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakuha kahapon ng PNP responders, BFP firefighters at Judiciary Magis ang unang panalo sa UNTV Cup Season 5. Samantala naitala naman ng DOJ Justice Boosters ang ikalawang sunod na pagkatalo matapos ang laban nito kontra PNP responders. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. To the side, Don Camaso. Yes sir, 3 good. Leak out si Ariel Capos. Tatapusin ba? Ipinamalas ng two-time champion Judiciary Magis ang kanilang pagnanasa makabalik muli sa finals matapos gibain ang last season most improved team NHA Builders sa kanilang sagupaan sa University of Makati Gymnasium kahapon sa score na 76-63. Hindi pinaporma ng Magis ang NHA na gumamit ng kanilang run and gun plays. Medyo nagkalituan na naman sila, napagod na naman. So, nandun na eh. Kaya lang, siguro first game. Pag first game, medyo nararatel, napapagod kagad, may mga pag-isip. Pinangunahan ng Magis ng bago nilang teammate na si former professional basketball player Chester Tolomia na kumamada ng 26 points, 6 na rebounds at 2 assist kaya tinanghal na best player of the game. Nag-ambag naman si Don Camaso ng 17 points, 11 rebounds, 3 assist at 2 steals at blocks. Matatandaan na sa pagsisimula ng Season 4 ay 3 beses na magkakasunod na natalo ang Magis. Bigo nitong madepensa ng kampyonato at nagtapos lamang sa ika-6 na pwesto. Nagtrabaho lang talaga yung mga players. Talagang gustong manalo sa first game. Sana magtuloy-tuloy na to. Sana yung katulad nung nag-champion kami, yun ang pinag-uusapan namin. Ibalik namin yung dating spirit namin na nag-champion kami ng 2 beses. Sana makuha namin hanggang sa etong liga na to. 37 points. Isang na 3 eh. Oh. Nice! Scoop shot! Oh!
Isang mainit na tagpo naman ang sagupaan ng MMDA Black Wolves at BFP Firefighters sa Game 2. Dikit ang laban na magkabilang team mula pa sa umpisa ng laban. Sa huli na naigang Firefighters sa tulong ng dalawa nilang bagong players na sina former PBA players Gilbert Malabanan at ang kapatid ni Samboy Lim na si Anthony Emmanuel Lim. Nagwagi ang Firefighters sa score na 83-73. Yakilin sends it to the middle. Abayan jolted and got the basket. Samantala, nakalasap naman ang ikalawang sunod na pagkatalo ang DOJ Justice Boosters nang ratrati ng matinding pwersa ng PNP responders sa kanilang bakbakan sa Game 1 sa score na 81-70. Nang ibabaw ang pagiging veterano na sa liga ng PNP na 3 season nang sumalang sa finals. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Para sa iba pang umahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, September 19, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.